Ayan na po si Bebong. Baliw ka yata eh. Ayan. Ay nako. Tawid tayo ng ilog na naman. Okay. Kaya yan. My life be like yeah. Kamusta mga Lodi? Nandito tayo ngayon sa Athletes Village dito sa NCC. Okay. Bakit kami nandito? Siyempre dahil kasali na naman kami sa Ultra Gravel Wet Edition. Ano bang tawag dito? Rest back. Rest back. Yeah. Ngayon tagulan. Okay. Ayan, gamit natin yung ano natin, MTB. Tapos si Bebong, yung kanyang Twitter, kanyang gravel bike na pangdiinan. Ito na naman kami. Gabi na naman. Mag-uumaga na, hindi pa natulog. Butang ka, parang helmet. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Walang helmet? Wala! Barinig kita sa mukha! Ayun. Galing, no? Last Ultra Gravel, walang ilaw si Bebong. Eh, bawal yon sa event. Bumili siya. Mahal. Ngayon naman, wala naman siya helmet. Bibili siya bukas. Ay, nako. Hindi pa kami nakakapag-set up ng kumot. Yun yung maps na ginagamit natin para dito sa event, para hindi kami maligaw. Ano pa ba? Kanina, muntik na kami walang magamit na sasakyan dahil nagka-abere yung sasakyan ni Bebong na wala ng aircon. Kaya buti na lang available yung auto ng utol niya. Iyan yun ang nagamit namin. Hindi pa namin nakukuha yung aming race kit. Kasi dumating kami rito kanina ay 8:50. Hanggang alas 9 daw. Pero 8:37 pa lang kanina na-close na yung yung booth para kumuha ng race kit. Kaya tomorrow morning na lang. Okay. Ang galing, walang helmet, di ba? Gas! Okay. Tos gas! Pautan! May bago kang helmet, congrats! Baka naman sinadya mo para may bago kang helmet. Inaamin ko na! Mami, pag napanood mo to, pautan. Tangina! Sorry! O paano, bukas na lang, medyo kailangan na magpahinga talaga. Kasi maaga yung call time natin to, kailangan nandun tayo ng mga 4 o'clock ng umaga. Kasi yung race natin ay 5 AM. Okay. Ang sinalihan namin ngayon ay 80 kilometers yes. Pero ibang rota naman. Ibang mga view makikita namin bukas. Sana mag-enjoy. Sana huwag umulan. Pala kasi kanina umaambon. Mas mahirap ang ngayon ang terrain dahil galing sa ulan. Ang lupa, ang lahar. Kung dati tuyo, mahirap. Ngayon, sigurado uuwi kami ng madumi. Tapos bukas, check out na agad na kami dito sa Athletes Village ng 12 noon. Sayang hindi namin may enjoy itong hotel. Pero wala, ganoon talaga. Kaysa maghanap pa kami ng ibang hotel. Ito na yung pinakamalapit. Ang rate nga pala nito ay 2,500. Okay, isang gabi. Namili na rin kami sa 7-Eleven kanina ng mga tubig, chocolate para pag kailangan na energy bukas. At syempre, Powerade. Yung baka naman. Alright, see you tomorrow. One eternity later. Good morning mga Lodi. Time check 3:50 na ng umaga. Medyo late na yung gising namin. Kasi kulang na kulang nga sa tulog. Si Bebong bumaba na para mag-ayos ng gamit. Ligo lang kami. Kain. Bumili kami sa 7-Eleven ng kanin at saka ng dilata. Para ayun na kasi namin maulit yung nangyari dati last Ultra Gravel na sumaba kami na walang laman ng tiyan. Mahirap
Di kaya ngayon, yung mga mali namin ginawa dati, kahit pa paano, natuto kami doon. Tapos ginagawa namin ngayon. Sana makatapos kami ng maayos, ligtas, at saka enjoy lang namin yung event ngayon. Kasi sinalihan namin 80 kilometers lang naman. Malayo din, mahirap ipadyak dahil rough road. Lalo ngayon, malamang sigurado maputik yung daan kasi galing ulan. Enjoy lang. Sana makatapos kami ng mga lunch time o kahit mga after lunch. Ayos na kami. Update na lang mamaya mismo sa event. Alright mga Lodi. A few inches later. Kaya mga Lodi, prepare na kami. Okay. Time check. 4:35. Nakagandahan lang dito sa NCC. Ang lapit na sa mismong event kasi nandyan lang sa kabila. Almost. Pero, para sa akin, kung meron kayong ibang halimbawa magkakaroon din kayo ng event at dito kayo mag-i-stay, recommend ko na huwag na lang, sayang. Bakit? Una-una, wala man lang silang sabon, walang towel, di ba? Paano kung wala kang dala ng mga bagay na gano'n? Tapos medyo pricey. Pero dahil nga gabi ay kailangan na namin ng mga pag-stayan, no choice na kasi maghanap pa. Pero kung meron kayong alam na mas mura tapos kumpleto, yun na lang. Yung sa dati namin pinag-stayan nung last ultra gravel, okay doon. Kasi may towel, may mga sabon, kumbaga kahit sarili mo lang ang dala mo pwede. Yun nga lang, medyo malayo dito sa event. Kumbaga babiyahe ka pa ng ilang kilometers, mga 5 kilometers pa. Pero kung may sakyan kayo, pwede naman. Kaya lang, dito kasi napaka-aluan. Yun nga lang talaga. Ito ang outfit natin ngayon. Ito, nabili ko lang ito sa event sa UP nung nakaraan. Nalimutan ko yung mismong pangalan ng event. UP Garden, parang gano'n. Yan, 300 lang yan. Okay na rin naman. Tapos itong ating cycling, yung dati nating gamit. Plus ito sa Decathlon. Yan, ang ating socks. Okay. Maya, andun na tayo sa event. Tsaka congrats nga pala sa bagong helmet ni Bebong. Hindi na natin sasabihin kung magkano ang bili. Utang. Hindi na lang may credit card. Hindi na natin lalabas kung magkano ang pagkakabili niya. Ito talaga. Tos gas. Siyak tawa. Siyempre, ang ating helmet nadala natin. Hindi natin nalimutan. Ating okay. Yan. Walang natin. A few moments later. Ay, kakauma. Ngayon ko lang nakuha ang race kit ko. Nakalarga na 5 minutes ago yung 80 kilometer na mga kasabay namin. Sayang. Ay, naku, daming aberya. Okay, sige, kakabit lang natin yung ating number. Yan, 363 tayo. Okay, kabit lang natin. Then, larga na mamaya. Mamaya na siguro tayo ulit makakapag-video. Kailangan makahabol. Hanep, sabog na ang pawis. Ganda na umaga. Ganda. Grabe, 5 kilometers pa lang pinaraanan sa amin yung putik. 5 kilometers pa lang. Tapos, yung sumunod naman, halos puro ahon na. Tapos rough road. Kita natin si Bebong. Where are you, Bebong? Ayan na.
Silab na ako sa pawis ko. Sige. Okay. Mamaya Shades Gaming na tayo. Oh, ito yung view. Harapan sila. Ayaw kumagat nung ano, Klitz. Oh, ganda. Yung pinagdaan ng bike namin ni Bebo. Medyo konti na lang ang putek. Pero okay lang. Sarap. Alright. Okay, padyak na ulit tayo. Grabe. Napakalaking bagay na mayroon dropper post. Ayan, oh. Dahil nakakababa agad yung pa ako sa ground. Ayan, oh. Laking bagay. Santa Rita Capas. Alright. Second stop na natin. Nagkaroon tayo ng syempre Coke, tsaka Haji Bar, pati si Bebong kasama ang kanyang hindi masyadong mamahaling helmet. Hindi na natin sasabihin kung magkano ang na-damage na naman sa kanya. Utang pa rin. Alright, ayan, yung iba ng mga kasamahan natin, stop over din muna sila. Hydrate muna kasi kapagod din talaga. Alright. Sunbig light? Yun, wala. Ayun ang tama. Yun po naman ang hydration. Hello ko na. Alright. Alright mga Lodi, nakakapag-video tayo ng konti dahil medyo patag yung daan. Si Bebong sigaw na nasigaw sa likod kung naririnig nyo. Ewan ko lang kung naririnig. Sigaw na sigaw. Ang sarap kasi, ang saya. Hanep. Lalo kanina sa rough road. Daming putek. Ayun o. Sigaw sigaw. Yes! Gumana na! Kagis mo na sana dito sa bukid eh. Sarap mo be! Yes, sarap mo be! Sarap na experience na naman na ito. Ngayon nasa patag kami kaya medyo kampante. Kanina hanip ang sabog ang pawis namin kanina dun sa sa loob ng ng gubat. Sarap. Nakakaano pa lang kami. Ilang kilometers na ba tayo? Hindi ko makita. Mamaya na lang. Siguro around nasa mga wala pang 20. Siguro. Time check 6:35. 6:40. Holder kaya ang hirap mag-bid. Next time siguro pag nakaipon bili tayo ng magandang klaseng holder para sa bike. Alright. Okay. Alright mga Lodi. Nangyari sa amin. Andito na kami sa Lorenzo Estancia. Kung ako nagkakamali. O Estancia Lorenzo. Dito kami sa second checkpoint, pangalawa na. Ang problem namin, hindi pa kami nakapunta sa first checkpoint. Ay, nagkaroon kami ng maling daan. Kaya ang gagawin namin, babalik na naman kami para makapagpa first checkpoint kasi hindi pwedeng kaming mag-shortcut. Okay? Wala tayong magagawa. Padyak ulit. Okay? Okay, dito tayo ngayon sa lugar na hindi namin nadaanan. Kaya lang nakakatakot. River crossing eh, no? Ang lakas ng agos. Hindi namin alam kung kakayanin ng ng bike. Malaman. Hanep. Nakakakaba to. Pero nakakatawid naman yung mga tricycle eh. Kaya lang, siyempre, iba pa rin kapag bisikleta. Okay. Try namin.
Good luck sa amin. Nakakatakot na nakaka-excite. Ayun oh, nalagpasan ko na yon. Nalagpasan na namin. Doon medyo malakas talaga yung agos. Dito medyo mababaw na ng konti. Ang layo na ni Bebong oh. Uy! Nakaka-excite na nakakatakot. First time experience. Unforgettable to, ultra gravel. Alright. Ayan, habang patuloy kaming naliligaw, sandito na kami sa ano to, Balanti, Tarlac City. Na-scramble muna. Nakaharang tayo ng isang nagtitinda. 15 pesos lang oh. Pahinga muna. Si Bebong nandun sa kabilang tindahan. Nagtatanong-tanong. Sabi sa amin nung ano, sabi sa akin nung nag-ice scramble, wala na daw daan dito yung pupuntahan namin kasi dead end na, ilog na. Ngayon pinapadaan niya ulit kami na naman dito sa bandang kaliwa. Hindi ko alam kung saan papunta. Malaman mamaya. Pahinga muna. Nang inaalala lang namin yung cut off time. Hanggang 1:00 lang yata. Pero malaman, sana makaabot pa. Kasi grabe na yung ligaw namin. Okay. Ayan na po si Bebong. Dito tayo. Ayan. Ay nako. Tawid tayo ng ilog na naman. Okay. Kaya yan. Yan po ang tinatawid namin ngayon. Para sa ekonomiya. Tapos biglang buhangin. Mamatay ako doon. Wala nang pakiramdam. Alright, nandito na tayo. Tapos na tayo. Dadaan na tayo dun sa Arco. Na camelback. Ayan o. Finish. Alright. Share. Thank you po, thank you. Thank you po sa paggaba. Okay, magkikilim na tayo. Mahala din. Next page number para may lista. Congratulations! Ipalapakan po natin sa mga kaibigan and the good friends. Thank you so much. Sa checkpoint. Ayan, syempre bago ibigay yung ating medal, kailangan sigurado hinahanap nila yung selfie natin sa mga checkpoint. Ngayon meron tayong 2 checkpoint. Okay, thank you. Happy again, thank you. Ayan ang itsura. The GPS signal is weak. Directions might be delayed. Yan ang itsura ng aking bike, ng aming bike pagkatapos ng event na to. Alright. Okay, thank you Ultra Gravel. Hanggang sa muli natin pagkikita. Yo Clarks. Yan, pagkatapos ng event, syempre kailangan nating mag-relax ng konti, pampatanggal ng pagod. Kaya magpa-massage tayo dito sa Pampanga. Yung isa nagtatrabaho na yata. Trabaho ka na ba? Di ba?